Kadla, may mga tao. Biglang umabante ang truck ng bumbero habang abala ang lahat sa pag-apula ng malaking sunog sa Bantayan Island, Cebu. Nasagasaan ang 16 na tao. Napuruhan ng isang senior citizen na kalaunay namatay. Nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga biktima. Ayon sa pulisya, nagkakarga ng tubig ang fire truck. Bumaba raw ang driver para tumulong, pero bigla raw umandar ang fire truck kahit naka-handbrake. Inaalam naman ang sanhi ng sunog na tumupok sa 5 bahay. Nagdaos ng AI learning session ng GMA Network bilang bahagi ng anti-piracy campaign nito. Sa pangunguna ng ilang international experts, tinalakay ang mga paksang may kaugnayan sa intellectual property. Reactor si GMA Integrated News Consultant Howie Severino. Naroon din ang ilang GMA officials gaya ni na First Vice President and Head of Operations ng GMA International Joseph Francia at Vice President ng Information and Communications Technology Department Edwin Jimenez. Nauna nang naglabas ng anti-piracy plugs ang Kapuso Network, tampok ang pinakabagong ambassador ng anti-piracy campaign na si Lulu Madrid. Sa mundo ng wrestling, nakahanap ng paraan ng ilang Pinay para baliin at ang baluktot na pagtingin sa kababaihan. Hiling nila magkaroon ng espasyo para maipakita ang talento nila sa wrestling. Kilalanin natin sila sa report ni Von Aquino. Drop kick, cursive leg lock, meteora, at justice leg. Signature moves yan ng mga Pinay wrestlers na sina Super P. Ang DIY superhero ng Manila Wrestling Federation. Tara! Up! Up! And away! Patricia Ligaya, Hindi porkit kikay, hindi kayang makisabay. Joya, Pinakamaliit, pero kayang-kaya kang balibagin. at Chelsea Marie na isang transgender. The Pinay Vixen. I'm sexy, sassy, classy. I feel very empowered. I feel very fulfilled when I am in the ring. Pag nag-wrestling ako, sobrang buhay na buhay ako. Ilang taong training ang binuo nila bago sumabak sa ring. Kailangan talaga na lagi ka mag-training para yung mga katawan mo is ready kahit masaktan siya, makakaya ng katawan mo. Part-time job para sa kanila ang wrestling. Pero umasa silang balang araw, magkakaroon ng industriya para sa Pinay professional wrestler sa bansa. I feel like the reason why kukonti lang palang kami sa industry is because of our society na feeling nila hindi ito pambabae or women should be doing something else. Pagprotekta sa kababaihan naman ang isinusulong ng isang martial arts school sa Mandaluyong City. Kasabay ng selebrasyon ng Women's Month, nais daw ng Senshi Dojo na tulungan ang mga kababaihan na protektahan ang kanilang mga sarili. Sa training session na ito, itinuro sa amin ang self-defense sa paraan ng judo. 70% daw ng mga estudyante nila ay nagtatrabaho ng night shift sa mga BPO companies. Martial art gives you that confidence to prevent violence against you. Fulfilling yung feeling after na kaya mo palang gawin siya. My own act of, I think, meaningful defiance na ang mga babae kayang-kaya rin to. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News.